Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Bontoc, mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino sa Bauco Mountain Province nakatanggap ng presidential assistance. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Naikan iti sag 5,000 piso a presidential assistance tin nasrok 2,000 a mannalon mangalap ken pamilya a naapektaran iti El Nino ijay Bauco Mountain Province. Nasrok 10.5 million piso ti kabuklan agatad tin naiwaras babaan iti provincial government ti Mountain Province. Inalukoy ni DA Agricultural Program Coordinating Officer Pedro Pinosan dagiti benepisyaryo nga usaran tinaawat da nga ayuda iti panangirugi iti livelihood project kas contribution da iti food security program ti DA. In rekomendar na ti panagtaraken iti pato tanalaka dagitoy nga umado iti lasud laeng ti 3 ingga na 5 a bulan. Para ken ni Patricia Banaken iti Ginsadan Sur Bauco may samannalon a benepisyaryo ti presidential assistance dakkel at tulong ti ayuda tapno adat ilako na iti abono dagiti mula apagay ken nateng. Nagyaman isuna iti administrasyon ni Presidente Marcos taado ti matultulungan na amannalon. Narpos na Bontoc, Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena, aplikasyon para sa mga o sa insurance ng mga magsasaka at mangingisda sa Lucena City, binuksan ng City Agriculture Office. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles. Binuksan na kamakaluwa ng City Agriculture Office ng Lucena ang aplikasyon para sa insurance ng mga magsasaka at mangingisda sa lungsod na tatagal hanggang sa darating na Biyernes. Ayon sa pabatid ng tanggapan, kabilang dito ang crop insurance, livestock insurance, boat insurance, pati na rin ang life insurance sa ilalim ng accident and dismemberment security scheme. Layunin nitong mabigyan ng proteksyon ng mga agricultural worker laban sa posibleng pagkalugi dulot ng natural na sakuna, peste, sakit at iba pang hindi inaasahang pangyayari. Sa buong linggo, magbibigay ang City Agriculture Office ng gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa tamang proseso ng aplikasyon, kabilang ang mga kinakailangang dokumento at kwalifikasyon. Anila sa pamamagitan ng naturang aktibidad ay makatutulong ito upang mabawasan ang panganib at mapalakas ang pangmatagalang seguridad sa hanap buhay ng mga nasa sektor ng agrikultura. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Department of Foreign Affairs o DFA Palawan nagsagawa ng Handa Ka Na Bang Mag-Abroad seminar sa isang mall sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Damian Lacasa Jr. Sa una rang tiyempo da dingdagon, ing buhat ng Department of Foreign Affairs digi sa siyudad ang Puerto Princesa hasta probinsya ang Palawan, ang Handa Ka Na Bang Mag-Abroad Seminar kapon February 18, 2025. Pinangunahan dyan ni DFA Palawan Manager Liza Jane Estalilla. Ing buhat ng seminar sa isang mall digi sa siyudad kung saan megit 50 katao ang nag-atender. Nagtao ang suportang ilang ahensya ng gobyerno hasta ang Department of Migrant Workers o DMW, Department of Trade and Industry o DTI,
Technical Education Skills and Development Authority o TESDA, ang OWA, Overseas Workers Welfare Administration at City PESO na nagtawi ang mga impormasyon sa pag-apply ang trabaho sa abroad. Makon ni Estalilia, pinakadailani ang pag-ubra aktibidad na magtawi ang ayuda tungod sa publiko para dira maging biktima ang human smuggling at illegal recruitment na Makon Estalilia agtaas ang kaso nito sa buong banwa noong 2024. Mula sa Radyo Pilipinas Palawan, Kadamian Lacase Jr. para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Damian. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Cross Drainage System itinayo ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa lungsod ng Calbayog, Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Usa nga cross drainage ang gintindog sa Barangay Baay sa siyudad San Calbayog gamit ang Routine Maintenance Fund sa DPWH Summer First nga may pondo nga 1.9 million pesos. Maihana nga nakaka-eksperyensya sa pagbaha sa lugar tungod sa diri kaya nga saluhon sandaan nga pipe culvert ang kadamo sa tubig kada makusog ang uran. Mahitungod sini nagwahig san pondo para sa bag-o nga cross drainage system. Ginkakomponer sa proyekto ang paghimo sa 1.25 meter nga reinforced concrete box culvert nga may kaytaas nga usa ka metro, reconstruction sa 60.35 square meters nga Portland Cement Concrete Pavement o PCCP nga 47.57 cubic meters sa aspalto. Ang bag-o nga drainage system ingin disenyo agud epektibo nga mag-abid ang tubig tikang sa kanal pakadto sa sapa ug dagad nga makakabulig sa paglikay sa pagbaha. Basar sa DPWH ang nasabi nga klase sa drainage in marig-on nga pangontra sa malain nga panahon, heavy load ug nanginginahanglan la sa minimal nga pagmentenar. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, lokal na pamahalaan sa bayan ng San Miguel, Surigao del Sur, pinasimula ng isang municipal inter-school competition. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nagmalapuson ang gipaygayon nga Municipal Inter-School Competition sa lungsod sa San Miguel dinhi sa probinsya sa Surigao del Sur. Gipangunahan ang mga kalihukan sa lokal nga pagamahanan sa pagpangulo ni Municipal Mayor Michael Curilla, kauban sila Municipal Vice Mayor Rinaldo Dimoto o ang Municipal Civil Registrar nga si Demetria Sanchez. Ubay-bay nga mga tinun-an gikan sa daghang mga eskwelahan sa mga lungsod ang nagpakita isa lang kahibalo mahitungod sa resilient, agile and future fit civil registration and vital statistic system atol sa gipaygayon nga Quiz B o poster making contest gawa sa LGU. Gipo-suportahan usab ang mga aktibidad sa Philippine Statistics Authority o PSA Provincial Office o sa Department of Education. Nasa Iran nga ang pagpahigayon niini ang pinasubay na sa 35th Civil Registration Month celebration ning bulan sa Pebrero. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Nasa 74 na learners nagtapos sa Army Literacy Patrol System o ALPS ng Army sa Panamaw, Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino.
Mumpa ating kapituan tagupat, learners mapuas na jukup nila in pag-school habawaan sin Army Literacy Patrol System matawaab sina 21st Infantry Invincible Battalion sina Philippine Army. Ditwa Panamaw National High School Covered Court, Barangay Siit Poblasyon Panamaw Sulu. Halom sin kapituan tagupat, kay man tagupat din kanila in a junior high school. Saltakawan ni sabi na basic literacy program agwa din nga Barangay Bitaanag, hapagauhanan ni Damuni Flor de Luna Abbas, iba ni Mauludani Miss Bajalayde. Bilang nag-umbulang buka klasa may nakakawa 98.98% average rating. Bangad unon kan Rasmin Tatasan, OIC Focal Person. Kakunahan nila makapasa National Accreditation and Equivalency Test na DepEd. Amoy mahinang pag-urulan bang sila makajari na i-promote. Biyasin ha elementary level pa junior high school, iwan misan in pa senior high school. Bang di, magbalik sila pa ALS. Pangdunol liaway yan halom sinunong bulan ng paghindo ang mga ini, hagkaagi si mga kasundaluhan sina 21st IB. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Holo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.